Okay, so my assigned topic, it's all about the manager. So, ano nga ba yung ni manager at yung ginagawa ni manager? So, first dito is create a goal. So, as a manager, siya yung nagki-create ng goal or ito yung tinatawag na layunin. So, yung layunin na yon is kailangan na ma-attain or ma-meet ng kanilang team. So, for example, sa isang fast food restaurant. So, may kailangan silang makota. So, itong manager, siya yung mag-create ng goal na kailangang na para sa kanyang team. So, for example, sa isang business or sa isang company. So, next naman is the maintain the status quo. So, itong maintain the status quo, ito yung pagpapanatili ng kasalukuyang kalagayan ng kanyang team or sa isang organization. So, next is manager's copy. So, si manager is kailangang alam niya din yung bawat gawain or gampanan. Next naman is control a risk. So, ano nga ba itong risk na ito? So, ito yung panganib or ito yung tinatawag na problema. So, bago pa dumating yung problema na yon is kailangang meron ng solusyon na dapat na inihanda yung manager. So, dapat is mabilis na makagawa ng solusyon si manager bago pa dumating yung problema sa isang company. Next naman is managers think short term. So, ito na nga ba yung sinasabi natin na kailangan na si manager is mabilis na makapag-isip ng agad na solusyon sa isang problema. So, for example, sa McDo, may nagreklamong mga customers. So, doon is kailangan kapag hindi na-handle ito ng kanyang empleyado is si manager yung haharap doon. So, siya yung haharap at agad siyang gagawa ng solusyon sa problema na yon. Next is rely on existing improving skills. So, si manager kailangan is dapat is may knowledge na siya and dapat malawak na yung kanyang kakayahan or yung kanyang karanasan sa paggawa ng iba't ibang gawain sa kanyang business. Next is build a system and process. So, mahalaga din ito sa isang manager dahil makakatulong ito upang mapabuti yung kahusayan at kalidad ng kanilang team at sa isang organization. So, next is managers direct. So, bakit nga ba sinabing managers direct? So, mahalaga ito dahil nagtataguyod ito ng kaayusan at kalinawan upang maging epektibo yung pagkipagkomunikasyon niya sa kanyang team or sa isang organization. So, next is managers have employees. So, syempre, as a manager, kailangan mga may empleyado ka. So, mahalaga ito dahil sila yung gumagawa ng mga gawain sa isang company. Sila yung gumagawa ng mga plano ni manager. Parang siya yung nagpapatupad and yung mga employee, sila yung gumagawa ng plano. And of course, sila rin yung nakakatulong sa kumpanya or sa isang business. So, next naman is delegates authority and responsibility. So, for example na lang dito is si manager or sa isang marketing manager ay naglagay siya ng isang junior marketing specialist para pangunahan yung maliit na kumpanya. So, for example, sa isang company, naglagay si manager ng junior marketing specialist para pangunahan yung maliit na kumpanya. So, next is includes focus on planning, organizing, staffing, directing, and controlling. So, itong lahat na ito ay mahalaga sa isang manager dahil ito ay mga pangunahing tungkulin na kailangan niyang gawin nang sa ganun is maging matagumpay yung kanyang team or yung kanyang organization. So, as a manager, kailangan pagplanuhan muna niya yung dapat niyang gagawin or yung kailangan gagawin niya sa isang organization. So, para maging matagumpay or maging successful yung plano niya dun sa kanyang project na gagawin. Next is get his authority by virtue of his position in the organization. So, sabi nga si manager is dahil sa kanyang position as a manager na, di ba? So, nasa kanya yung
virtue or yung authority as a manager dun sa isang organization. So next is manager is more a science. So bakit nga ba sinabi na more on science si manager? Dahil siya yung gumagawa and siya yung gumagawa sa mga plano and pinapatupad niya ito. So next is it deals with the technical dimension in an organization or the job content. Next naman is the reactive. So si manager kapag sinabi nating reactive, so gagawa lamang siya ng action or ng solution bago dumating yung problema or yung sakuna. So next naman is measure or evaluate people by their names, past records, and present performance. So as a manager, so syempre, kailangan mo munang siyasatin or evaluate mo yung mga past records ng mga employees mo, yung names nila, kung totoo nga ba ito or baka may mga gumagamit ng fake names. So dito naman tayo sa present performance. So kailangan alamin nila yung mga managers yung present performance ng kanilang mga employee. So lastly naman is based on written communication. So bakit nga ba sinabi na si manager is nagbe-base siya dun sa mga written communication? So as a manager, kailangan may copy and evidence ka sa mga nakasulat. So at mas nagiging transparency and accountability si manager dahil meron siyang basihan na nakasulat dun sa kanyang mga evidence. So mahalaga yung mga nakasulat na detalye dun sa mga records ni manager dahil ito yung basihan niya na ebidensya niya na kung sakaling magkakaroon man ng isang problema. So, good day everyone. Our report is all about leaders versus manager. So, I will discuss the leaders. First, create vision. Ang leader ang gumagawa ng layunin na nagiging gabay ng lahat. Next, change agent. Ang leader ang nagdadala ng positibong pagbabago. Leaders are unique. Bawat leader ay may sariling estilo o katangian ng pamumuno. Take risk, handa siyang sumubok o humarap sa lahat ng hamon. Leaders are in it for the long haul, so may dedikasyon siyang tapusin ang nasimulan. Grow personally, ang leader ay patuloy na umuunlad at natututo. Build relationship. So, ang leader is marunong siyang makipag-ugnayan at magtayo ng tiwala. Leader's coach. So, ang leader ay nagiging gabay at tumutulong siya sa kanyang mga kasama. Leaders create fun. Nakakakuha siya ng paghanga at suporta dahil sa kanyang pamumuno. Leaders are unique. Bawat leader ay may sariling estilo at katangian ng pamumuno. Provide direction by developing the organizational vision and communicating it to the employees and inspiring them to achieve it. So, dito naman is gumagawa siya ng magandang layunin o malinaw na layunin at ini-inspire niya ang iba upang makamit ito. Next, focus on listening, building relationship, teamwork, inspiring, motivating, and persuading the followers. So, dito naman is marunong siyang makinig, makipag-ugnayan at makipagtulungan at magbigay ng motibasyon sa kanyang mga kasama. Get his authority from his followers. So, nakukuha niya ang lakas mula sa tiwala. Follow their own instinct. So, naniniwala siya sa sarili niyang desisyon at paninindigan. Leader is more of art. So, ang pagiging leader daw ay parang isang sining na kung saan nangangailangan ito ng tamang paraan at estilo. Deal with the people aspect in an organization. So, marunong siyang makitungo at makipag-ugnayan sa tao sa organisasyon.
Proactive, maagap siyang kumikilos bago pa dumating ang problema. See and evaluate individual as having potential for things that can be measured. So, nakikita niya ang talento o kakayahan ng bawat isa. And last, base more on verbal communication. So, si leader is mahusay siyang nakikipag-usap at malinaw siyang magpahayag ng idea. So, iyan po ang lahat sa leaders. Thank you!